Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, at ang mga kasundaluhan na nasa loob ng libingan ng mga sinaunang hari at reyna ng lahi ng mga elf. Na lumalaban kay Sophie ngayon ay labis na nag-alala. At ang isa ay nagsalita at sinabi, "Umalis na kayo, ako na ang bahala dito. Tignan nyo kung ano talaga ang nangyayari." Sabi ng isa sa mga kasundaluhan. Nang marinig ito ni Sophie, ito ay bumalik sa kanyang ulirat at sinabi, "Sa tingin nyo ba makakaalis kayo dito ng buhay? Walang makakaalis sa inyo dito." Sabi ni Sophie. Bago pa mag-react ang mga kasundaluhan, ito ay sinamantala ni Sophie. At mabilis si Sophie kumilos at isa-isa ni Sophie pinagtatusok ang mga puso nito. At sa isang iglap 3 sundalo ang napaslang. Ang 2 sundalo na natitira ay labis na nagulat. At si Sophie ay tumawa at sinabi, "Hahaha, mga hangal, masyado kayong nawala sa pagka-focus dahil sa kawalan nyo ng ingat kayo ay namatay." Sabi ni Sophie. At ito ay tumingin sa 2 natitira na sundalo. At ang 2 sundalo ay nagkatinginan sa isa't isa. At si Sophie ay nagsalita at sinabi, "Kayong 2, sa tingin nyo ba makakaya nyo akong matalo? Ibigay nyo na lang sa akin ang inyong mga buhay nang sa ganon hindi na kayo mahirapan pa. Maaari nyong gamitin ang inyong mga espada para paslangin ang inyong mga sarili. Ito na ang oras na nakalaan sa inyo. Oras na para kayo ay mamatay. Kaya may pagkakataon pa kayo na paslangin nyo ang bawat isa. Kaysa ako ang gumawa nito." Sabi ni Sophie. Nang marinig ito ng 2 kasundaluhan, sila ay labis na natakot na. At mabilis na lumuhad ang isang sundalo at sinabi, "Miss Sophie na nagmula sa lahi ng mga mangkukulam na elf. Hayaan nyo akong mabuhay." Sabi ng isang sundalo. Nang marinig ito at makita ng isa pang sundalo na natitira, ito ay agad-agad din lumuhad at sinabi, "Miss Sophie, hayaan mo kaming mabuhay. Patawad kung kami ay naging masama sa iyo ng pakikitungo kanina." Sabi ng 2 kasundaluhan sa nagmamakaawa na tono. Nang marinig ito ni Sophie, ito ay tumawa at sinabi, "Hahaha, mga hanggal na mga normal na elf. Kanina lang ay labis nyo ako pinagtatawanan. Ngayon humihingi kayo ng tawad sa akin para sa inyong mga buhay. Sa tingin nyo ba, kayo ay aking hahayaan mabuhay? Hindi ako bobo para kayo ay buhayin. Dahil kung kayong 2 ay aking bubuhayin. Nakakatiyak ako na kayong 2 ay magsasabi kila Master Ken sa aking ginawa dito sa loob ng libingan na ito. At ang pagpaslang ko sa inyong mga kasamahan ay sasabihin nyo din sa kanila. Kaya bakit ko kayo bubuhayin? Ang magagawa nyo na lamang ngayon ay paslangin ang inyong mga sarili. Para hindi na ako ang gumawa nito. Wala na kayong pag-asang mabuhay pa." Sabi ni Sophie. Nang marinig ito ng 2 kasundaluhan. At nang maramdaman nila na hindi sila hahayaan buhayin ni Sophie, mas labis silang natakot. Ang isa ay mabilis na tumayo at tumakbo. Subalit si Sophie ay mabilis na binato ang kanyang espada patungo sa isang sundalo na nagnanais makatakas. At ang espada ni Sophie ay agad-agad na tumama sa likod ng sundalo at ito ay tumagos sa puso nito. At agad-agad na namatay ang isang sundalo na ito. At si Lynn ay nagsalita at sinabi, "Hangal na normal na elf. Sa tingin mo ba ikaw ay makakatakas pa?" Sabi ni Sophie. Nang makita ng isa pang sundalo ang nangyari, labis ito lalong natakot. At ito ay labis na nagmakaawa kay Sophie at sinabi, "Miss Sophie,
Maawa ka na ako ay iyong buhayin. Makakaasa kang hindi ako magsasalita tungkol sa lahat ng nangyari dito at ng aming nasaksihan na iyong ginawa. Ito ay aking itatago kahit kanino lalo na kay Haring Ken. Miss Sophie, nangangako ako, sabi ng isa sa mga kasundaluhan. Nang marinig ito ni Sophie, ito ay nagsalita at sinabi, "Tuldok, huwag mo na pahirapan pa ang iyong sarili. Pulutin mo ang iyong espada at ito ay iyong gamitin para ikaw ay mawalan ng buhay." Sabi ni Sophie, nang marinig ito ng isang sundalo. Ito ay labis na natakot. At nang maisip niya na walang sandata si Sophie na hawak-hawak, ito ay nakaisip na tumakbo ng mabilis. At ang isang sundalo na ito ay nagsalita at sinabi, "Kung hindi mo na talaga ako bubuhayin pa, mas tama na ako na ang pumaslang sa aking sarili." Dahan-dahan itong dinampot ang kanyang espada at ito ay dahan-dahan tumayo. At nang marinig at makita ito ni Sophie, ito ay nagsalita at sinabi, "Mahusay kung ganon, maaari mo nang gawin." Sabi ni Sophie habang ito ay tumawa. "Ha. Nang marinig ito ng isang sundalo na natitira, ito ay aakma na nasa saksakin ang kanyang sarili. Ngunit, ito ay mabilis na tumakbo papalayo kay Sophie. Nang makita ito ni Sophie, ito ay sumimangot at si Sophie ay mabilis na kumilos. At sa ilang segundo nakarating si Sophie sa harap ng sundalo at agad-agad niya itong binalian ng leeg. Sa ginawa ni Sophie agad na namatay ang isang sundalo na ito. At si Sophie ay nagsalita at sinabi, "Kayong mga normal na elf ay mga tuso talaga. Sa tingin nyo ba ako ay inyong malilinlang? Tama lang sa inyo na kayo ay aking pagpapaslangin. Dahil hindi kayo ang sisire sa aking mga pinaplano at nais gawin." Sabi ni Sophie, at ito ay tumingin sa mga katawan ng mga kasundaluhan na mga wala ng buhay. At agad-agad na pinagsama ni Sophie ang mga katawan nito. At si Sophie ay nagsalita at sinabi, "Dahil sa nangyayari ngayon sa loob ng imperyo na ito, hindi nila mapapansin ang gagawin kong pagsunog sa mga katawan na ito. Kailangan ay maligpit ko ng ayos ang nangyari dito, upang kahit na tumungo sila dito ay hindi nila malaman na may nangyari dito sa loob ng libingan na ito. Lalo na kailangan ko matabyunan ang hukay na pinaglibingan sa aking ina." Sabi ni Sophie sa kanyang sarili. Sa pagsabi ni Sophie nito, ang boses ng kanyang ina na reyna ng mga mangkukulam ay bigla niyang narinig na nagmamula sa itim na bato na nasa kanyang bulsa. "Anak, aking anak," sabi ng reyna ng mga mangkukulam na elf. Nang marinig ito ni Sophie, ito ay dahan-dahan niyang kinuha sa kanyang bulsa ang itim na bato na ito. At sa paglabas ni Sophie ng bato na ito, biglang may lumabas na itim na usok mula sa bato. At ang kaluluwa ng reyna ng mangkukulam na elf ay bigla muling nagpakita kay Sophie. Ito ay parang itim na usok lamang ngunit ito ay hugis nilalang. At si Sophie ay nagsalita at sinabi, "Ina, ano ang nais mong sabihin sa akin?" Sabi ni Sophie, nang marinig ito ng reyna ng mga mangkukulam na elf. Ito ay muling nagsalita at sinabi, "Anak, maaari mo nang lunukan ang bato na iyong hawak-hawak, upang magkaisa na lang ang ating katawan. Gamitin mo ang aking lakas sa paraan ng paglunok mo ng bato na iyong hawak-hawak. Nang sa ganon ang aking lakas ay mapabilang na sa iyo. Huwag kang mag-alala anak. Ako ay iyo peren maaaring makausap sa tuwing ako ay iyong nais kausapin. Ang isip mo ang iyong gagamitin para tayo ay makapag-usap. Sa loob ng iyong isipan tayong dalawa ay makakapag-usap. At ang bato na iyan ang magbibigay sa iyo ng sobrang lakas na spiritual at kakaibang katangian na mga kasanayan. Narinig ko na nais mong sunugin ang mga katawan ng sundalo na iyan. Ang aking kakayahan na makapagpalabas ng itim na apoy ay iyong magagawa din. Kapag nilunok mo ang bato na iyan, isa lamang iyon sa mga katangian na pwedeng mong makwa. Ang pagpapalabas ng itim na apoy sa paglunok mo ng bato na iyan." Sabi ng reyna ng mga mangkukulam na elf. Nang marinig ito ni Sophie, ito ay naging curious at mas natuwa. At si Sophie ay nagsalita at sinabi, "Paano ko magagawa ina, na ikaw ay aking makakausap sa aking isipan kapag nalunok ko na ang bato na ito? At paano ko magagawa na makapagpalabas ng apoy?" Sabi ni Sophie, at ang reyna ay muling nagsalita at sinabi, "Kung nais mo akong makausap sa iyong isipan, isipin mo lang ako sa iyong isipan at tawagin mo ako sa iyong isipan. Sa ganong kadaling pamamaraan ay makakapag-usap na tayo. At ang apoy ay maaari mong mapalabas kung ito ay iyong nanaisin."
Lagi mong gagamitin ang iyong isipan para magawa ang mga bagay na iyon. At ang mga ibang katangian na pwede mo taglayin, ay aking sasabihin sa iyo at ituturo kung paano mo makokontrol at magagawa ang mga iyon. Sa ibang pagkakataon at mga araw. Sa ngayon anak ko, lunukan mo na ang bato na iyan at tayo nang tumungo sa ating lugar na mga mangkukulam na elf. Sabi ng reyna ng mga mangkukulam na elf. Nang marinig ito ni Sophie, ito ay sumang-ayon at sinabi, "Kung ganun ina, akin nang gagawin," sabi ni Sophie. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!